Ina po mga kababayan, maswerte tayo ngayon. Yung pinakang pogi sa Philippine Navy, si Commodore J. Targila. Ayan, nandito si San Bicol. Sir, kumusta po kayo? Hello po. Si Dante Maravillas po ako, tagahanga po ninyo. Magandang araw po sa mga supporters ni Sir Dante. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Bicol. Ano pala yung purpose ninyo pagbisita rito, Sir J? In coordination po to sa Department of Education, no? Through the support of Secretary Sunny Angara, we Yeah. are engaging our social studies teachers Yeah. para sa preparation natin sa pag-include ng West Philippine Sea Wow, sa napakaganda. curriculum ng Yeah. mga kabataan, no? Especially for 4th grade, 6th grade, and 10th grade. Para ma-educate sila talaga. Yes. Yan At na ngayon ang, malabanan natin yung spread ng fake fake news, news and misinformation. misinformation. So, yun pala. Ilang araw kayo dito, Sir? Kadarating ko lang kanina, ngayon pabalik na ulit ako ng Cebu. Cebu muna dahil na-engage pa ako sa Cebu tomorrow morning. Yeah. So ngayon, gusto kong makunan kayo ng update. Kumusta ngayon yung ating West Philippine Sea? Kasi masyadong busy ngayon sa napakainit ng politika. Medyo natabunan yata yung issue. Kumusta yung activity ng mga Chinese sa West Philippine Sea? Ang atin pong Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pinaprioritize pa rin po natin yung deployment, Sir Dante, no, ng ating mga Coast Guard vessel dun sa mga areas na alam naman natin pangisdaan ng ating mga kababayang Pilipino. Ito ay alinsunod sa pag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin natin ang ating mga kababayang mangingisda ay malaya at maligtas nakakapangisda sa ating West Philippines. Di pa rin ba tayo tinatantanan ng mga Chinese Coast Guard and Navy? Well, hindi pa rin tayo hinihintuan, no? Ng China Yeah. Coast Guard, but at the same time, gaya nga na sinabi ng ating Pangulo, we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Ito ay patuloy pa rin pinagpapatrolyahan ng ating po mga barko sa Coast Guard at ang Bureau of Fisheries. But so far, the last several days or weeks, walang yung anong ginagawa nun, binabangga tayo mismo. Wala naman tayong ganyan. Walang ganon. Successful po ba yung yung paghatid ng pagkain sa ating mga sundalo? Yes, patuloy pa rin naman natin ginagawa ito and also support ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kumusta naman yung efforts ninyo para i-counter yung mga misinformation, disinformation, lalo na ng mga alam na ninyo, yung mga kaibigan ninyong vloggers? Well, we are getting the support of the mainstream media and Yeah. bloggers like Apa. you para magpakalat ng tamang informasyon at mapatuloy nating tindigan ang ating karapatan sa West Philippines. Yeah, so maraming salamat. Message po natin sa ating mga kababayang Filipino at pati sa mga OFWs natin. Well, ang atin pong mensahe sa ating pong mga kababayan, of course, dito sa Bicol and other parts of our country and especially our OFW, kahit po wala kayo sa Palawan, wala po kayo sa Zambales, we need to understand na ito po ay hindi lamang laban ng mga tao sa mga pangisdaang lugar, the Yeah. coastal communities. Hindi lamang ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang ito laban ng Coast Guard at ng Armed Forces sa Philippines. Bilang isang Pilipino, laban nating lahat ito. Kaya kailangan nating tindigan ang ating karapatan sa West Philippines. By the way, 2026, simula na ng init sa politika. Anong mensahe po ninyo, lalo dun sa mga, alam na ninyo, kakandidatong mga, siguro, presidente, vice-presidente, senador, na, yung inclination parang pro-China? Well, we need to make sure, na ang ating mga mamayang Pilipino ay mayroong tamang impormasyon sa West Philippine Sea. Dahil we need to make sure na ang mga mananalo by 2028 ay ang mga politikong sumusuporta sa ating laban sa West Philippines. The issue of the West Philippine Sea should be an election issue. Ito ay dapat nating maging panuntunan at batayan sa pagpili at pagboto ng tamang kandidato. At itong pakikipagtulungan ninyo sa DepEd, parte na ito sa pakikipaglaban natin sa misinformation, disinformation, Yes. to educate our young Yes. people. Sabi nga ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. So we need to prepare our younger generation for them to be equipped with the right information and enough understanding why we're fighting for the West Philippine Sea and why we're fighting for it.
Sir, Merry Christmas. Merry Christmas po. Maraming salamat. Sige po, bye-bye, Sir Che. Yan po mga kababayan, si Commodore J. Tariela. Aksidente po nating natagpuan dito sa Bicol International Airport sa Legazpi City. Pabalik na siya sa Maynila. Bye-bye po. God bless.